Pangalawang Pangulo ng Pilipinas na naglilingkod mula 2016 hanggang 2022. Sa kanyang termino, binigyan niya ng bagong mukha ang opisina ng Vice Presidente sa isang organisasyong nakasentro sa advokasya sa pamamagitan ng isang flagship poverty alleviation program na umunlad sa private-public partnerships. Ang Angat Buhay ay nagdala ng mga kinakailangang interbensyon sa edukasyon, kalusugan, nutrisyon at seguridad sa pagkain, pag-unlad sa kanayunan, pagbibigay kapangyarihan sa kababaihan at pabahay. Ang uri ng pamumuno na matagal na niyang paniniwalaang etikal, nagbibigay kapangyarihan, epesyente at inklusibo ay higit na napatunayan sa kasagsagan ng pandemya nang siya at ang kanyang opisina ay nangunguna sa mga operasyon sa pagtugon sa COVID. Ang trabaho ni Robredo sa politika ay mahuhugat sa kanyang mga taon bilang isang human rights lawyer. Matapos maglingkod sa gobyerno, itinatag niya ang non-profit na Angat Pilipinas Incorporated na ngayon ay nagdadala ng programang Angat Buhay. Nagsumikap itong bigyang kapangyarihan ang mga volunteers sa buong bansa sa kolektibong misyon na iangat ang buhay ng mga Pilipino. Ibinahagi rin ni Robredo ang kanyang mga pananaw at karanasan sa mga institusyong pang-akademiko at iba't ibang organisasyon sa Pilipinas at sa ibang bansa. Para sa Fall Term 2022, sumali siya sa Harvard Community bilang isa sa Kennedy School Saucer Leaders nito, kung saan nagbigay siya ng pananaw, partikular sa epekto ng misinformasyon at kapangyarihan ng impluwensya sa Pilipinas. Para sa 2024, napili siya para sa Pelagio Residency Program ng Rockefeller Foundation sa Italy. Pasalubungan natin ng masirabong palakpakan ang nagbigay ng inspirasyon at pag-asa sa bawat Pilipino, ang ika-14 na pangalawang Pangulo ng Pilipinas, Atty. Leni Robredo. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sabi ko, napaka-formal naman yung introduction sa akin. Para magkakamustahan lang tayo dito. Pero bago po ako magpatuloy ang aking pagbigay galang lang sa mga kasama po natin ngayong hapon, sa pamumuno po ni Board Member Kirby Salazar. Si Joanne, aking roommate ng college na isa sa mga nag-lead dito sa Noveleta. Si Wing, syempre, maraming salamat sa pagpapalala. Siyempre, si Mami Teresing, yung mom ni Mayor John sa kanitong Oni, Mami Lucy, yung mami naman ni Board Member Kirby, lahat pong nandito, siyempre Senator Kiko, lahat na nandito, magandang hapon muli. Alam nyo, happy pag bumabalik sa Cavite. Kasi parang ang dami nating shared experiences, di ba? Noong nakaraang eleksyon. Actually, pangalawang balik ko po ito after nung eleksyon. Yung una akong bumalik, doon ako sa Gentry. Wala kayo doon, Mami Teresing. Nandun si Mayor John, saka si Kong Oni. Doon po ako noon. Galing kami sa bahay niyo, Mami Lucy. Yun yung unang pasasalamat na pinuntahan ko. Umiikot po kami sa Pilipinas. Dalawang dahilan. Nagpapasalamat. Saka yung mga volunteer groups na nagdesisyon na ipagpatuloy yung pagbabayanihan ay pinupuntahan namin yung kanilang mga programa. Ngayon, nakabalik ako sa pangalawang pagkakataon dito at bumalik sa Noveleta. Naalala ko pa yung Noveleta rally natin. Diba? Parang sumampa tayo sa truck. Sumampa tayo sa truck. Tapos pumunta yata tayo sa Kawit ba tayo nagpaboto? Ewan ko kung tama pa yung mga memories ko. Pero maraming memories sa Cavite. Yung pinakauna namin punta na, parang 8 rally. 8 maliliit na rally bago nung malaking rally sa Gentry. Doon yung famous na sumakay ako sa motor. Dahil galing yata akong Indang. Parang pinakahuli ko yata pinuntahan Tanza pala. Galing ako sa simbahan ng Tanza. 4 na oras na ako nasa traffic pa din. Nung una sabi,
take your time kasi marami pa magsasalita. Pero nung si Senator Kiko na nagsasalita, bumaba na ako sa sasakyan at naghanap ng motor na maaangkasan. Ayun, swerte naman. Kasi yung motor na naangkasan ko ay sobrang BBM pala. O di dahil sobrang BBM siya at inangkasan ko siya, convert na siyang Lenny Kiko. Ayun, at ngayon, naging napaka-active nila si Sherwin sa Kasitin, napaka-active nila sa eleksyon. In fact, yung inangkasan kong motor ay dinonate nila sa Museo ng Pag-asa. Kaya, yung mga hindi pa nakakapunta sa Museo ng Pag-asa, pag pumunta po kayo, makikita nyo doon yung motor. So, maraming memories sa Cavite. Ang pangalawang memory ko na hindi ko alam kung alam ninyo, muntik pa kaming maaksidente doon sa pangalawang rally. Yung rally natin sa Dasmariñas. Naalala niyo yun? Yung rally naman sa Dasmariñas, malapit na ako magsalita, paakyat ako sa stage, nung paggalun ko sa stage, yung hagdan nahulog. So yung mga sumusunod sa akin, sila yung nahulog sa hagdan. Buti na lang, wala namang nagrabe. Kaya sabi ko, napaka-memorable sa akin ang Cavite. Siguro lalong-lalo na sa inyo. Kasi alam natin kung gaano kahirap magkampanya para sa amin dito sa inyo. Pero marami sa inyo ang naglakas loob. At tingin ko, yun yung panalo natin sa eleksyon. Di ba? Totoo siguro, yung resulta ng eleksyon, hindi yun yung inaasam natin. Pero napakarami nating panalong nakamtan nung eleksyon. Yung pinakaunang panalo, naramdaman ng taong bayan na ang kapangyarihan nasa kanya, wala sa kandidato. Kasi di ba nakita nyo yung eleksyon, lahat kayo dito. Sino yung nag-house to house? Ayan, napakarami nag-house to house. Sino ba nag-house to house sa presidential elections? Wala naman. Di ba ang house to house sa local campaigns yun? Pero yung presidential elections, nag-house to house, mga nagpa-imprenta ng sariling mga tarps, nagpa-imprenta ng sariling mga t-shirt, kung ano-ano mga gimmick, nagpinta ng mga murals, yung creativity ng tao lumabas talaga. At yun, hindi kayo naghihintay sa amin ni Senator Kiko, di ba? Kadalasan, pag kandidato, siya lahat nagsasabi kung anong gagawin. Sasabihan niya yung volunteers, nandito kayo magkakampanya, ganito yung gagawin nyo. Pero yung sa atin baliktad. Kayo yung nag-iisip kung anong gagawin. Marami nga kayong ginawa na hindi na namin nalaman. Pero bakit ganon? Dahil naramdaman nyo na hindi lang yung laban namin ni Senator Kiko, pero laban nyo yun. Naging personal yung laban, kaya nga nung natalo tayo, maraming umiyak. Diba? Kasi kadalasan, pag natatalo yung kandidato, malungkot, pero move on na kaagad. Pero sa atin parang ang tagal. At pag nagkikita-kita, tama yung sabi ni Senator Kiko, parang kahapon lang yung eleksyon. At doon siguro ako magpapatuloy ng mensahe ko ngayon. Sinabi na ni Senator Kiko kanina na next year meron ulit ng eleksyon. Siguro medyo maaga pa ngayon para maglakad, pero gusto na namin mauna. Kanina, nandun kami sa Lasal, Dasmariñas. Tinatanong ko yung mga bata, nanonood ba kayo ng Senate hearings? O tatanungin ko din kayo, nanonood ba kayo? Ayan, di ba parang teleserye yung mga Senate hearings ngayon? Ay sabi nga nila, mas maganda ng panoorin kaysa tunay ng teleserye. Sa kapapanood nyo, sino ba yung nakikita nyong senador na tunay na ginagampanan yung trabaho niya? Di ba? Kailangan niya ng kasama. Kailangan niya ng kasama. At ito, yung laban hindi matatapos sa 2025, hindi matatapos sa 2028. Pero kung may pagnanasa tayo ng klase ng pamahalaan na gusto natin, kailangan tayong gumalaw. Ako, yung mga kandidato natin para sa Senado, hindi pa ako kandidato. Ang kandidato natin, Senator Kiko, Senator Bam, saka Attorney Chel Jokno.
Ang sabi ko, kahit hindi ako kandidato, mangunguna ako para sa kampanya nila. Dahil ang palagay ko, ito yung mga tao na magbibitbit ng mensahe natin, ng klase ng pamahalaan na gusto natin. At ito po, hindi natin sila binibitbit dahil kakampi natin sila. Pero nakikita naman natin, nung nakaupo si Senator Kiko sa si Senator Bam, anong klaseng trabaho yung binigay nila. At kahit hindi sila nakaupo, hindi sila huminto para sa mga advokasya nila. Si Atty. Chel Jokno, napakatagal nang nasa public service kahit hindi pa nagkakandidato. Kaya ang hindi matatawaran sa kanila, hindi lang yung trabahong ginagawa, pero yung pagkatao. At palagay ko, yun din yung nagbuklod sa atin noong 2022 elections. Di ba? Ano ba yung nagbuklod sa akin? Hindi naman ako mahusay na politiko. Kasi marami nga akong hindi alam pagdating sa politika. Pero sinamahan nyo kami dahil ang palagay nyo, ito yung klase ng pamahalaan na gusto naming mangyari dito sa bansa natin. Di ba? Ganun din. Kaya sa akin, sabi ko kahit hindi ako personal na kandidato, yung parehong sigasig, parehong pagod, parehong energy, parehong passion na ginawa ko noong 2022, gagawin ko pa din ngayong 2025 dahil ito preparasyon din natin para sa 2028 at mga susunod pang eleksyon. Gaya ng sabi ni Senator Kiko, hindi ito kasing hirap noong 2022 elections dahil one-on-one yun. Diba? Mahirap ipakiusap kung meron na mga commitment na iba. Pero ngayon, 3 lang ang ipapakiusap natin sa 12. Kaya ang pakiusap ko lang sa inyo kahit ang eleksyon next year ba, sana hindi masayang yung nasimulan natin noong 2022. Diba? Sana kung ano yung pakiramdam nyo, kapangyarihan ninyo bilang ordinaryong mamamayan sa panahon ng kampanya, sana ganun pa din. Nagpapasalamat kami sa inyong lahat dahil pakiramdam namin yung mga nakasama namin kagaya nyo, pamilya na. Dahil ang dami natin shinare na mga experiences. Ngayon, kahit malungkot yung kinalabasan na resulta ng eleksyon, hindi ba pag nagtitipon-tipon tayo, ang sayang pag-usapan? Diba? Ang sayang pag-usapan dahil nakita natin yung kaya nating gawin. Maraming mga mahiyain pero nag-house to house. Maraming mga hindi naman nag-speech pero napipilitan mag-speech pag wala yung mga kandidato. In fact, maraming first-time voters, hindi lang sa mga Gen Z, pero pati mga professionals, maraming mga volunteer doctors ang nagsabi sa amin na first time namin bumoto. Kasi hindi namin naramdaman noon na mahalaga pala yung boto namin. Kaya ngayon, napakita natin yun. Napakita natin na pag-ang laban personal para sa atin, lahat na sigasig gagawin natin. Kaya sa pasasalamat kong ito sa lahat na pagod ninyo during the elections, isang panawagan pa din na sana hindi nyo tinitingnan yung 2022 bilang katapusan. Sana tinitingnan nyo yung 2022 bilang first step sa mahabang laban para sa bayan. Kaya hindi sana kayo mapagod, hindi sana mawala ng gana, kasi sama-sama pa din tayo. Ako po kasama nyo ako ngayong eleksyon. Ano man ang mangyari, magkakasama pa din tayo. Marami po mga grupong nandito, yung mga grupo ng mga taga-noveleta, nasaan ba kayo? Ayun, meron din pang mga taga-Rosario. Ayun, meron din. Yung Riders for Lenny, maraming salamat sa inyo. Ayun, laging kaakibat sa lahat na laban. Ano pa ba yung ang mga taga-Cavite City ba dito? Ayan. May mga taga-Cavite City. Ano pa mga lugar ang Kawit. Meron bang taga-Kawit? Ayun. Kaya natin youth. Nandito ba yung kaya natin youth?
ko ng tawag? Lahat ko na ba ng tawag? Mga kamag-anak ni Wing. Ayan, na nagpahiram sa atin ng lugar. Maraming salamat. So, mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat sa lahat. Looking forward ako sa susunod na laban natin. Ingat po kayo. Ayan, muli po maraming salamat. Attorney Henny Robredo. Maraming salamat.